Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Mula sa Margo TV Broadcasting Network at ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, ako po si Tisay. Ako naman si Ronald Ko. At ako naman po si Vicky Siya. Ang inyong kasangga sa balita. Apat na pong gasolinahan, sobra-sobra sa pagpapataw ng presyo ng produktong petrolyo. Edu Manzano, nagpahayag sa pagpunta sa gasolinahan. Governor Barquatro, inutos ang 4-day work week, energy saving measures sa Cebu. Inihayag ng Department of Energy o DOE na umano na sa 54 na gasoline stations ang napag-alamang nananamantala umano sa pagpapataw ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng media kay DOE Secretary Sharon Garin nitong Lunes, Marso 9 sa taong kasalukuyan, iginiit niya ang nakaambang tuluyang pagpapasara para sa mga napabilang na gasolinahang nananamantala. Ayon sa kanila, ilang gasolinahan ang hindi nagbenta ng kanilang stocks at hinihintay na lang ang pagtaas ng gasolina para ibenta sa halaga ng bagong presyo. Kaugnay nito, ipinalawanag din ni Garin ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng mga gasolina. Matatandaan nitong lunis din ng sampulan ng DOE ang isang gasolinahan sa Pasig City bunsod pa rin ng overpriced na presyo ng mga krudo at gasolina. Ayon sa kanila, may mga report ng March 6 at March 7 na hindi sila sumunod sa mga alituntunin, kaya sila ay hinihingian ng paliwanag. Dagdag pa nila, the establishment failed to comply with the advisory dated March 6, 2026 issued by the Department of Energy in compliance with fuel pricing and loading policies. Edu Manzano, itinihag ang pagpunta sa gasolinahan. Kinaliwan ng mga netizen ang hirit ng aktor at TV host na si Edu Manzano matapos niyang ibida ang pagpunta niya sa gasolinahan. Say ni Edu, hindi raw niya ugaling magyabang tungkol sa mga mamahaling lugar na napupuntahan niya. Subalit sa pagkakataong ito, gusto niyang ipagyabang na nagpunta siya sa gasolinahan. Hindi ko ugaling magyabang sa mga mamahaling lugar na napupuntahan ko, pero kanina galing nga pala ako sa gasolinahan, aniya pa. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa netizens. Kung sa Middle East, hindi pa masyado effect, pero dito sa Pinas, instant na. Tumutukoy ang banat